Itong si David Morel ng Magnolia Chicken templado sa isa ng unrestricted free agent. Kung inyong maalala, nung nagkaroon ng mga injuries dito sa Magnolia ay inactivate ni Coach Chito Victorero itong si Morel. Pero wala rin, hindi rin masyado nagamit. At nung kinuha nila si Jeric Balanza, ang inalis sa lineup ay itong si Morel at siya ngayon ay isa ng unrestricted free agent with rights to salary nitong Magnolia. So for all intents and purposes, itong si Morel ay gusto ng pakawalan ng Magnolia at pwede na itong pick upin ng kahit sinong kupunan. Titignan na lang natin kung ima-match pa ng Magnolia yung salary offer dito kay Morel. Pero yung desisyon nila na ilagay ito bilang unrestricted free agent, parang ibig sabihin handa na silang pakawalan. So kung makikita natin, ito si Abu Tratter medyo nagamit kagabi pero inconsistent yung view sa kanya. So mukhang nanalo ang Converge doon sa trade nila para makuha ito si Adrian Wong at yung pick ng Magnolia. At ngayon naman mukhang nanalo ulit itong Converge dahil si Balanza, 2 points na nga na-score doon sa game. At ngayon nakita naman natin na itong Magnolia Chicken Templados mukhang medyo nag-struggle talaga. So far, kailangan natin bigyan ng pagkakataon nito si Balanza para mag-adjust dahil baka ang kailangan lang nito si Jeric ay more time para mag-gel dito sa Magnolia. Dahil nga medyo crowded yung guard rotation ng Magnolia, baka ito si Jeric ay gamitin bilang small forward kung sakasakali. Ngayon naman ito si David Morel, sayang ito kung hindi makapaglalaro sa PBA dahil ito ay isang solid na two-way player, may opensa, may depensa at sa tingin ko dapat bigyan to ng tsansa ng ibang kupunan. Kinakailangan lamang nito ay playing time. Sayang talaga nung ito ay hawak ni Coach Jeffrey Carriazo dito sa Converge dahil nagkaroon na siya ng playing time kasama ito si Tyrus Hill, magandang tandem nila. Pero ngayon nga nawala siya ng playing time sa Converge na trade at ngayon dito sa Magnolia hindi rin siya nagamit ng husto. Kaya sa ngayon abangan natin kung sino kukuha. Ito nga bang si Kit Datu ay mate-trade na? Yan ang tanong ng karamihan ngayon dahil nga ito'y palaging nai-injure at may mga nagsasabi sa social media nag-speculate na baka mauubos na pasensya dito ni Coach Cheng Yao at willing na siyang i-trade to dito sa SMC or MVP teams na gustong kumuha sa serbisyo ng nasabing player. Siyempre, kung matitrade yan, ang gusto ni Coach Cheng Yao ay isang big man din ang maging kapalit. So for example, kung matrade dito sa TNT, ito si Kit Datu, malamang si Poy Eram ang hilingin. Dito si Coach Cheng Yao, para meron din siyang big man. O kaya naman kung sa Meralco ay itong si Raymond Almasan babalik dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Or for example, kung sa SMC, kung ititrade yan dito sa Terra Firma, kukunin siguro ni Coach Cheng Yao si Isaac Go. Or kung sa Northport naman, dyan si Navarro, ito si Lucero o si JM Calma, Kate Flores, marami pwedeng kunin sa Northport. Ibig sabihin, ito si Kit Datu ay baka nasa trading block na. At kung maisipan nga ni Coach Cheng Yao na ganyan ang gawin, sigurado na big man din ang hihilingin niya na maging kapalit nito para masiguro naman na sila ay hindi malulugi. Dahil sa ngayon, iyan ang kinakailangan ng Rain or Shine. Totoo, nanalo na sila ng 4 na sunod pagkatapos matalo ng 4 na sunod para umpisa ng komperensya na ito. Pero iba pa rin kapag meron kang center talaga. Nakita natin kung paano niya ginagamit ng San Miguel Beer, ng Barangay Ginebra, ng TNT para doon sa kanilang bentahe. Kaya kung ikaw mo ang Rain or Shine at gusto mong sumabay dyan, kinakailangan mo ng Twin Towers. Kung hindi pwedeng Datu Villegas, kumuha ka ng isa pang big man. Dahil makikita natin next season, itong Converge magkaka-Twin Towers na Justin Arana at Justin Baltasar. So, kung ikaw ang Rain or Shine at ikaw ang Phoenix, lalo kayong mapag-iiwanan kung wala kang big man. Kaya sa ngayon, kailangan talaga kumuha itong Rain or Shine ng big man kung ito si Kit Datu ay hindi na magtatagal dito sa kanilang lineup. So, tignan natin kung ano magiging resulta nito.